I'm absolutely delighted to be your guest host for this extraordinary Mother's Day presentation. My name is Charis K. Ilagan Conde, and I'm honored to share with you this special occasion with all of you. As a mother of 3 wonderful children and a devoted wife to a public servant, of course, Barangay Chair ko, I understand the joys and challenges that come with balancing family life and professional endeavors. With a background in law and having served as a former municipal councilor of Cainta, Rizal, I'm excited to bring my unique perspective to today's celebration. Let's come together to honor and appreciate the incredible journey of motherhood. Thank you for having me as your guest host. Ms. Kay Iligan Conde is a remarkable individual who wears multiple hats with grace and determination. As a lawyer by profession, she brings her expertise and passion for justice into her work. Additionally, her experience as a former municipal councilor of Cainta, Rizal showcases her commitment to public service and her dedication to making a positive impact on her community. Beyond her professional achievements, Ms. Kay Iligan Conde finds fulfillment in being a supportive wife to her husband, who is also involved in public service. Their shared commitment to serving others creates a strong foundation for their partnership. However, one of the most fulfilling aspects of Ms. Kay Iligan Conde's life is her role as a mother. With 3 wonderful children, she embraces the joys and challenges that come with motherhood. Her journey as a mother is an integral part of her identity, and she navigates it with love, care, and a deep sense of responsibility. In summary, Ms. Kay Iligan Conde's life is a testament to her dedication to both her professional career and her roles as a public servant, a supportive wife, and a loving mother. Her ability to balance these aspects of her life is a testament to her strength, resilience, and unwavering commitment to making a difference in the lives of others. How are we going to spend our Mother's Day this year? This year, to celebrate Mother's Day, siguro ang pwede kong i-offer sa mother ko, no? Ako, sa nanay ko is yung mga anak ko. Kasi yun naman talaga yung gusto niyang makasama, hindi ako. mas masaya silang kasama yung kanilang mga apo. Di ko alam, no? Para silang nahihypnotize, no? Pagkasama nila yung mga apo nila. Kaya siguro that's the best gift that I can offer sa aking mother. Yung dalhin ko yung mga anak ko para makasama sila on Mother's Day. With regards naman kung paano ko isi-celebrate yung pagiging nanay ko naman on Mother's Day, siguro I'll leave that to my husband. Kung paano niya gustong pasayahin. Pero siguro, simple na kain lang, or what, ganyan. Masaya na kami, hindi naman kami yung mga masyadong ma-celebrating. Hindi kami masyadong mga engrande kahit sa mga birthday namin. Gusto namin simple lang. Ako naman, masaya na ako basta kasama ko lang yung family ko, yung kids ko, healthy sila, and yung mga kabarangay natin masaya. So, okay na sa amin yun. Yun lang po. Of every mother's duty is an immeasurable love that knows no bounds. A mother's love is unconditional, selfless, and it is pure. It is a love that nurtures, supports, and uplifts. Today, we recognize and appreciate the boundless love that mothers pour into their children, creating an unbreakable bond that lasts a lifetime. Hello everyone! Ako po si Jenny Villagracia. Ako ay taga Cainta, Rizal. Isang pangkaraniwang nanay na naiiwan sa bahay, na wala ng trabaho, pero napakaraming gawain sa bahay na hindi naman mabilang-bilang, hindi naman tapos-tapos. Pare-pareho tayong nanay na naglalaba, nagluluto, naglilinis sa bahay, wala katapos ang trabaho. Ako'y natutuwa dahil araw natin to, moment natin tong mga nanay.
everyone. I'm Jocelyn De Chavez from Cainta, Rizal. Sa araw ng mga nanay ngayon o Mother's Day, gusto ko pong batiin ang aking mahal na ina na si Mrs. Caridad De Chavez from Bicol. Ma, Happy Mother's Day. Alam mo po yun, mahal na mahal kita. Thank you so much po sa lahat. Pinagmamalaki kita dahil po sa aming 7 magkakapatid, hindi mo po kami sinukuan, bagkus po, inilagay mo po kami sa maayos at magandang buhay. Kaya ma, kami naman ngayon po ang magre-return sa iyo ng sobrang pagmamahal. Para sa kapatid ko, ate, Helen Ramones, I'm so proud of you, ate. Napatapos mo po yung 3 mong anak. Alam mo po yun. Mahal na mahal kita, ate. Joanne Ramones, Happy Mother's Day. Ma'am Cha, Happy Mother's Day po. Love you, ma'am. Siyempre bilang isang ina, wala namang ina na gustong masama ang anak, di ba? Siyempre, gusto natin lahat yan, mapalaki natin ng maayos. So ako, ang hinihiling ko sa Panginoong Diyos, maging mabuting mga anak sila kasi pag-build up ko sa kanila bilang mabuting anak, dadalhin nila yun pag naging magulang na sila. So ako bilang naging anak din naman, salamat naman sa Diyos kasi nagabayan kami ng maayos ng aking mga magulang sa awa ng Diyos. Ngayon naman bilang magulang, syempre kami ganun din, ang gusto din namin maging maayos din yung aming mga anak pagdating ng panahon. So sana siyempre, hindi naman kami perfectong magulang. May mga pagkakamali, may mga sablay na nagagawa. Pero, sana ang dalangin ko din naman ang aking mga anak pagdating ng panahon at sila na rin naman yung mga magulang mapalaki din nila ng maayos yung kanilang mga anak, maging mabuting tao sila at magabayan din nila ng maayos yung kanilang mga anak. Kapag kukulang man kami, so syempre sila na yung magpupuno nun. So, pero ako, naniniwala naman ako, basta puno ng pagmamahal yung ginagawa natin sa lahat ng gawain natin, magiging maayos tayo dahil gagabayan tayo ng Panginoon Diyos na maging mabuting tao. Bilang ina, ang may papayo ko lang po sa katulad kong mga nanay, maging maunawain po tayo, yung lawakan natin pag-uunawa sa mga anak natin o kabataan ngayon. Kasi po yung kabataan ngayon, iba na po yung henerasyon po ngayon. Kailangan natin yung gabay po talaga. Ako po, bilang ina sa mga anak ko, nandyan po yung unawa. Ang pinaka-importante po, buo pang pamilya, ang center po namin ay Panginoon. Sama-sama po kami nagsisimba tuwing linggo. Pag may problema yung mga anak ko, lagi kong sinasabi, huwag mahiyang lumapit kay mami o kay daddy. Nandito lang po ako bilang ina. Lahat po, inuunawa ko yan. Lahat po, iniisip ko yung kapakanan nila. Sacrifice po para mapatapos po natin ang mga anak natin na maging maayos po. Yung bang wala kaming maipamamana, kundi po yung education po. Diyan po ako nakatutok sa mga anak ko. Every week po, nung nag-aaral mga anak ko, nandyan po ako sa school o sa campus nila. Lagi ko pong sinasabi, ma'am, sir, may problema po yung mga anak ko dito. Lagi po akong nakaalalay sa mga anak ko. Kaya po ako very proud, mami ako, na napatapos ko yung mga anak ko. Mother is synonymous with sacrifice. Mothers willingly put their own needs aside to prioritize the well-being and happiness of their children. They sacrifice sleep, personal time, and sometimes even their own dreams and ambitions. Today, we acknowledge and honor the countless sacrifices that mothers make as they selflessly give everything for the sake of their children's happiness and success. Ang pagiging ina, mahirap, masarap, fulfilling yung pakiramdam, pero siguro ang pinakaano sa pagiging ina, dapat matiisin tayo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga pagsubok na dumadating sa buhay natin, sa mga anak, dahil iba-iba ang ugali ng ating mga anak, iba-iba kung paano natin sila bigyan ng atensyon, pero ang bottom line naman nun ay yung pagmamahal natin para sa kanila. So,
ako bilang magulang, naniniwala kasi ako na pag-build up natin sa ating mga anak, dapat talaga kaakibat lahat ng pagmamahal. Dahil pag magmamahal tayo, magagawa natin ng maayos lahat ng mga gawain natin, may papakita natin sa ating mga anak kung paano dapat makisama sa ibang tao, kung paano dapat gumawa ng buong pagmamahal. So, hanggang sa paglaki nila, yun yung tanim na itatanim natin sa kanila para yun naman ang umusbong para sa kanila. At pagdating ng panahon sila, ganoon din naman ang pagmamahal na ibibigay nila sa kanilang pamilya. So, siguro yung pagiging isang ina, mahirap in a sense na kung paano mo kasi i-build up nga yung anak. Pero masarap dahil nararamdaman mo yung pagmamahal ng Diyos, nararamdaman mo yung pagmamahal sa iyo ng mga anak mo, kung paano kanila kailangan, kung paano nila na kinakailangan yung pagmamahal mo rin para sa kanila. So, isa yun sa masarap na pakiramdam bilang isang ina. Pero, sabi ko nga, ang pagiging isang ina, siguro kasi ako ngayon, ini-enjoy ko lang yung pagiging ina. Ini-enjoy ko yung kung paano ko palakihin yung aking mga anak kasi ginagawa ko namang kaibigan din yung aking mga anak. Sa panahon kasi ngayon, ang hirap sa mga kabataan kung paano natin kakaibiganin yung ating mga anak. Hindi natin alam kung paano ba yung boundary natin bilang mga gulang sa anak. Pero awa naman ng Diyos, sa tulong at gabay naman ng Panginoon Diyos, magiging maayos naman ang paglaki ng ating mga anak. Para po sa mga nanay na katulad ko po, hindi po naman lahat ng nanay perfect. Wala pong perfect na mother po. Masasabi ko lang po sa mga nanay na may pinagdadaanan, ito lang pong masasabi ko sa'yo. Praying po tayo. Hawak po tayo sa Panginoon. Ako po, ang ginagawa ko po, pag may pinagdadaanan po ako, hindi po ako nagsasalita sa mga kaibigan ko po. Diretso po ako sa Panginoon. Alam niyo po, napaka-powerful po. Direkta po kayo sa Kanya, doon niyo po iiyak. Sabihin po, humingi kayo ng tulong. Kapit lang po tayo, lalo na po sa mga pinagdadaanan natin, sa mga anak natin. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. May awang Panginoon, nandiyan po siya na lagi. Kumatok po tayo pagbubuksan po niya. Totoo po yun. Ako po, example na po ako. Lagi po akong sa Kanya. Lahat ng problema po, pinapaubaya ko po sa Panginoon. Pero po, talaga pong thankful po ako. Dumarating po yung sinasabing answer prayer po. Kaya maayos po at masaya po ang buhay ko sa tulong po ng ating Panginoon. The dedication of a mother is unparalleled. From the moment a child is born, a mother's unwavering commitment begins. Mothers devote their time, energy, and resources to ensure their children have the best possible upbringing. They guide, teach, and instill values that shape their children into compassionate and resilient individuals. Today, we recognize and applaud the dedication of mothers in shaping the future generation. Para sa mga nanay na katulad ko, syempre, fight! Gano'n naman talaga eh. Hindi tayo pwedeng i-standby sa mga problema, sa mga pinagdadaanan natin. Dadaan lang yan. Lahat yan, susubukan tayo, susubukin yung ating pagmamahal, susubukin yung ating kalakasan. Pero, syempre, bilang nanay, go lang ng go. Dapat talaga, laban lang palagi. Kasi, wala namang mangyayari sa atin pag magmumukmuk tayo. Paano natin maipapakita sa ating mga anak yung kalakasan natin kung tayo mismo masisiraan ng loob? So, ganun lang, fight lang. Basta God will do everything naman para maging maayos tayo. Basta itaas lang natin lahat sa Panginoon Diyos. Ang lahat ng problema natin, lahat yan may solusyon. At lahat ng ako naniniwala kasi lahat ng pagtitiis at sakripisyo natin, pagdating ng panahon, may kaginhawaan lahat yan. Kaya huwag tayong mapanghihinaan ng kalooban. Huwag tayong mawawala sa direksyon ng buhay na maging maayos pa rin. Basta ang palagi pa rin nating i-goal ay maging mabuting tao tayo. Para, di ba? Maging mabuting mamamayan, maging mabuting tao para sa mga anak din natin. Ganon din ang maipaparanas natin sa kanila at ipabahagi natin para sa kanila. Bilang ina, ang may papayo ko lang po sa katulad kong mga nanay, maging maunawain po tayo. Yung lawakan natin pag-uunawa sa mga
anak natin o kabataan ngayon. Kasi po yung kabataan ngayon, iba na po yung henerasyon po ngayon. Kailangan natin yung gabay po talaga. Ako po, bilang ina sa mga anak ko, nandyan po yung unawa. Ang pinaka-importante po, buo pang pamilya. Ang center po namin ay Panginoon. Sama-sama po kami nagsisimba tuwing linggo. Pag may problema yung mga anak ko, lagi kong sinasabi, huwag mahiyang lumapit kay mami o kay daddy. Nandito lang po ako bilang ina. Lahat po, inuunawa ko yan. Lahat po, iniisip ko yung kapakanan nila. Sacrifice po para mapatapos po natin ang mga anak natin na maging maayos po. Yung bang wala kaming maipamamana, kundi po yung education po. Diyan po ako nakatutok sa mga anak ko. Every week po, nung nag-aaral mga anak ko, nandyan po ako sa school o sa campus nila. Lagi ko pong sinasabi, ma'am, sir, may problema po yung mga anak ko dito. Lagi po akong nakaalalay sa mga anak ko. Kaya po ako very proud, mami ako, na napatapos ko yung mga anak ko. On this special day, let us express our deepest gratitude to the mothers who have played an instrumental role in our lives. As we pay tribute to all mothers, celebrating the diversity and beauty of motherhood, whether they are biological mothers, adoptive mothers, grandmothers, or mother figures, their love and influence are immeasurable. Their love, sacrifice, and dedication have shaped us into the individuals we are today. Let us take a moment to reflect on the countless ways our mothers have supported and inspired us and express our heartfelt appreciation for their unwavering presence and guidance. Araw natin to sa lahat ng mga biological mothers, adoptive mothers, grandmothers, sa mga mother figure at syempre sa lahat ng natatanging mga ina sa buong mundo. And most especially, syempre sa aking natatanging nanay, si Milagros Morales, ang aking nag-iisang kamahal-mahalang nanay. Happy Mother's Day po sa inyong lahat! May papayo ko lang po sa mga magiging nanay pa lang o magsisimula pa lang na magkaroon ng family bilang isang nanay. Maipayo ko lang po sa inyo. Dagdagan nyo pa o mas lalo nating dagdagan ang unawa, lalo na po yung pagiging honest natin sa bawat isa. Huwag na huwag pong nating babaliwalain yun. Huwag po tayong magsisinungaling kahit po sa kapartner natin sa buhay. Pero pinaka-importante po para sa mga bata na makita po tayo na si mami, si daddy, honest. And the duty of being a mother is a remarkable journey, filled with love, sacrifice, and dedication. Today, we honor and celebrate the extraordinary mothers who have embraced this role with grace and strength. May we cherish and value their immeasurable contributions not only in this special day but every day of our lives. To all the mothers out there, thank you for your exemplary duty. Happy Mother's Day! Okay, muli Happy Mother's Day, Mama! Sa aking nanay, syempre, ako syempre napakalaking pasasalamat sa aking nanay kasi dati bilang anak, hindi mo naman nare-realize kung gaano kahirap maging nanay eh. Nung naging nanay na ako, tsaka ko lang syempre na-realize lahat yan. Kung gaano kahirap yung pagiging isang ina, kung paano magpalaki ng mga anak. So, syempre ako napakalaking pasasalamat dahil napakalaking ambag sa buhay ko ng nanay ko. Kung gaano yung mga sakripisyo niya, kung paano kami binuhay, kung paano kami pinalaki. Maraming salamat. Sa ngayon, bilang nanay na rin ako, syempre ginagawa ko din naman lahat ng aking makakaya para maging mabuting anak yung aking mga anak. At sa tulong naman ng Panginoon Diyos, alam ko, hindi naman ako bibiguin ni Lord. Basta patuloy lang kasi para sa atin namang mga ina, di ba? Hindi naman talaga tayo titigil. Hindi tayo dapat sumuko. Bawal tayong sumuko dahil ang pagiging ina, wala namang katapusan eh. Kahit nga mga nanay, ang nanay, magiging lola, wala talagang katapusan. So, yung pagiging nanay natin, continuous at continuous. Kaya, dapat yung pagmamahal natin ng mga nanay, hindi na uubos. Kasi hindi natatapos ang pagiging nanay pag nagkaanak tayo. Di ba? Kaya,
Siguro talagang masasabi natin ang pagiging isang ina ang pinakadakilang trabaho sa buong mundo, 'di ba? Ako, ang natatandaan ko kasi bilang anak ako, yung sakripisyo ng nanay ko. Dati, ayaw kong mag-aral. Umiyak pa ang mama ko noon para lang ako makapag-aral. Pero, 'di ba, dahil din sa dalangin niya, sa panalangin niya para sa akin na gusto niya maging maayos ang buhay ko. Salamat naman sa Diyos, sa awa naman ng Diyos. Pinakinggan naman ni Lord na ako ay nakapag-aral. Salamat. At sa ngayon, sa pagiging magulang ko din naman, isa din yan sa pinagdarasal ko, ay yung aking mga anak ay makatapos sa pag-aaral. Although, may mga humps and bumps talaga tayo dinadaanan bilang nanay. Pero, tuloy-tuloy pa rin. Kaya nga, madapa man tayo, babangon pa rin naman tayo. Kasi kailangan natin yon para sa ating mga anak, para maitaguyod natin ng maayos yung ating mga anak. Sa pagiging isang ina, talagang kailangan natin walang katapusang pagmamahal. Yan lang. Happy Mother's Day sa ating lahat ng mga nanay, sa aking, syempre sa special, sa aking nanay, sa kay Mila Milagros Morales. Happy Mother's Day sa inyong lahat. And para sa ating lahat ng mga nanay, fight! Diba? Thank you for joining us in this Mother's Day presentation. May this day be a reminder of the immeasurable love and gratitude we have for our incredible mothers. Let us continue to cherish, support, and celebrate them every day. Wishing all the mothers a joyful and blessed Mother's Day. Thank you and take care. Pagbati sa aming mahal na kapitana, Charis K. Ilagan. Happy Mother's Day. Hindi matatawaran yung iyong dedication bilang asawa ng butihing Kapitan Cap Benson Conde. Maraming salamat sa iyong matyaga at masikasong pagiging kapitana ng Barangay San Andres. At sa aking nanay, kahit hindi tayo laging magkasundo, you know how much I love you. Happy Mother's Day, Nay. At sa lahat ng mga nanay, Happy Mother's Day. Always bear in your mind na God is good all the time. Kahit na may mga pinagdadaanan tayo, iba-iba yung mga pinagdadaanan natin, pero Lord na handang tugunin yung ating mga needs sa buhay. Mother's Day, Ma'am Consi Charis K. Ilagan Conde. Binabati po namin yung aming mahal at sexing Consi K. Ilagan para sa natatanging ina. Isang pagbati para sa iyong mahal na Consi, and then wish you a good health always para sa ina ng pamayanan ng San Andres. Happy Mother's Day po, Consi K. Ilagan. Thank you po. And Happy Mother's Day din sa asawa ko. Sa Andrea Alegre po. Happy Mother's Day sa aking butihing asawa na si Andrea Alegre. Hello po. Binabati ko lang ang ating butihing may bahay ng ating butihing kapitan, Engineer Benson Conde, si Ma'am K. Ilagan. Ako'y nagpapabot ng taos puso na pagbati sa kanya at na humahanga sa kanilang mga proyekto ginagawa sa ating barangay. Lalong-lalo na isa siyang mabuting ina at asawa at nagiging ina ng ating barangay. Binabati ko po si Consi Charis K. Ilagan Conde ng Happy Mother's Day. Ang lahat mga nanay, yun po, Mother's Day. Binabati ko po lahat ng mga nanay, lalo na mga solo parents. Laban lang po. Kaya natin suportahan ang mga anak natin. Mother's Day po, lagi natin tatandaan, Mothers knows best. Sa kay Konsihala K. Ilagan, Happy Mother's Day po sa mga kapatid ko at saka sa akin na rin at saka sa lahat ng mga nanay na nagsisikap na matugunan ang pangangailangan ng kanilang anak.
Happy Mother's Day po sa lahat. Del Pagonius. Para sa ating butihing consular ni si Charis K. Ilagan, Happy Mother's Day. At sa lahat po, sa aking may bahay na si Lydia Tabalon, Happy Mother's Day. At sa lahat po ng mother dyan, lalo na po yung mga solo parent na nagsisikap na itaguyod ang kanilang mga anak. Happy Mother's Day ho sa inyong lahat. Thank you po. Hi! Malugod na pagbati, Mother's Day, sa butihing may bahay ng aming mahal na kapitan, na sa Kapitan Benson Conde. Hi, Ma'am Charis! Ma'am Charis Silagan, happy Mother's Day po. Okay, magandang hapon. Ngayon pong araw ng mga nanay, akin pong binabati si Consi Charis K. Ilagan at sa mga nanay po na butihing nanay po sa buong San Andres, lalong-lalo po kay Bausides, nanay po na si Joyce Chavez, at saka po si Terry Joy, Makabawatan, Makabebe, at sa lahat po ng nanay po sa buong San Andres. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day, Nanay! Happy Mother's Day, ate! Happy Mother's Day! Nice! Abate po! Ate, sa akin pong minamahal na konsehala kay Ilagan Conde. Happy Mother's Day po. At sa akin pong nanay, Happy Mother's Day po sa aking nanay. Thank you. Welcome to my finest best TV. Sa espesyal na araw na ito, nais naming ipabot ang aming taus-pusong pagbati sa lahat ng mga mapagmahal at matatapang na ina. Kayo ang tunay na mga bayani ng pamilya na may pusong puno ng pagmamahal at sakripisyo para sa inyong mga anak. Saludo kami sa inyong mga walang katapusan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pag-aaruga at paggabay. Sana inyong naramdaman ang pagpapahalaga at pagmamahal na aming ibinabalik sa inyo ngayong araw ng mga ina. Muli, Happy Mother's Day! Isang maligayang pagdiriwang sa inyong lahat. Pagbati ng Happy Mother's Day sa aming Kapitana Charis K. Ilagan Conde.